Hello! Heto na naman tayo. Napakaganda ng panahon ngayon. Kaya linis na ng garden. Kasi malapit na ang winter. So, preparation na rin yan para sa next year na pagtatanim ulit. Kaya linisan na natin ang garden natin habang magandang panahon. Look at that! It's sun shining! Ayan. Sa mga nagtatanong bakit daw napakaliit ng aking garden. Kasi yan lang po ang nakayanan ko. Maliit lang din po kasi ang aming backyard. Kaya, tsaka isa pa, pagod ka na sa trabaho. Kaya, kahit maliit lang yung garden mo, okay na. Diba? Ayan, meron pa rin akong naha-harvest naman kahit na papano sa aking garden. Yan na yung pinaka-last na, na bunga ng aking squash. Kalabasa, ayan. Naka-harvest tayo. Kaya, kahit papano, magtanim na rin kayo sa inyong bakuran. Ito naman yung green beans ko. Ano na yan? Second batch ko na yan. Yung una, marami akong na-harvest. Siyempre, ako matakaw ako sa beans. Every time nag-harvest ako, kinakain ko lang. Ayan, second batch na yan. So, meron pang natitirang beans. Kaya, atin na ring harvestin para at least mapakinabangan bago dumating yung winter. Alam mo naman dito sa Canada, lahat ng tao dito masisipag. Kahit may trabaho na yan, full-time ang trabaho, basta panahon na ng pag-garden, halos lahat yata ng mga Pilipino dito may mga garden. May mga sarili silang ampalaya, talong, mga beans. Diba nakakatuwa? Wala kang makikita mga Pilipino dito sa Canada na tatamad-tamad. Kasi pag tatamad-tamad ka dito, naku po, ang mahal-mahal ng mga gulay dito. Ayan, meron pa nga akong nakuhang tomatoes dyan. Last na yan, na tomatoes ko. At saka ayan, meron pa rin akong natitirang dahon ng ampalaya. Tatalbusin ko na lahat yan para naman makain ko. Mailuto ko mamaya. Alam mo naman ako, para akong kambing, kung ano yung makita kong pagkain sa garden ko, kinukuha ko kahit maliliit na sila. Siyempre, basta mapapakinabangon ng pupa, pwede mo pang luto, di ba? Sayang naman. Kasi pag winter na, mawawala na lahat yan. Diba? Mag-freeze sila lahat. Kaya yan, kunin mo na lahat kung ano yung mapakinabangan mo sa garden mo. Ayan, ipapakita ko naman sa inyo. Sa banda rito naman, yung pinaglalagyan ko yung mga natitirang mga pinag-anuhan ko ng mga gulay o kaya yung apple na juicer ko. Ayan, nilalagay ko sila dyan sa aking isang garden. Yung box garden ba? Para maging fertilizer siya. Ay, gustong-gusto nga ng mga bees yan. Kaya yung mga bata, takot na takot dyan eh. Ito naman yung aking sibuyas. Hindi naman siya yung talagang sibuyas siya. Yung malalaking sibuyas na nakikita nyo sa ibang nagga-garden. Hindi siya yan na ganun kalalaki. Yan yung tinatawag nilang shallot. Shallot na sibuyas. Hindi salot ha. Shallot. Yan yung maganda sa ginagamit sa panggisa. Napakamahal niyo yan sa store. Kala nyo ba? Kasi yan yung special na sibuyas na ginagamit ng mga chef. Oh, diba? Yan siya yon. Yan yung ginagamit nila. Shallot ba? Kukunin ko na rin siya kasi sayang din naman yan. Kung papabayaan ko lang dyan, mabubulok siya kasi sa winter, mafi-freeze nga siya pero pagdating ng spring next year, bulok na siya. Ang matitira na lang yung mga bunga niyang maliliit pag nalaglag yan sa lupa. Yan yung tutubo sa next spring, sa next year pa yan. So, yung mga dahon-dahon, pwede ko rin naman yung gamitin eh sa lalo na sa salad. Yeah, pwede kong gamitin yan. Kaya yan, walang nasayang talaga sa aking garden. Linis-linis kahit paano may natatanggal, nakukuha pa ring mga gulay-gulay.
Ito naman yung mga bunga ng sibuyas na maliliit. Yung sabi ko kanina na pag nalalaglag na yan sa sa may sibuyasan, pag nalaglag sa lupa, matutubo na yan sa next year sa spring. So lalaki na sila. Dito naman sa aking bandang gilid, meron din akong celery. No, it's not celery. Yan yung parsley. Mukhang celery kasi. Parsley, magkatunog kasi sila, celery, parsley. Pero yan yung parsley na ginagamit sa salad. Pero pwede mo rin siyang gamitin sa soup, yung mga sopas, pwede mo siyang ilagay yan. O kaya, pwede mo rin siyang isama sa mga gulay mo na papakbitin. Masarap din yan. Yan parsley, masustansya ng gulay na yan. Dito naman sa aking baldeng malaki, yan yung aking basil. Mga basil siya. Tumutubo na lang yan next year kapag nilalagay ko yung mga buto ng basil ko. Kapag na-dry na sila, ilalagay ko lang dyan yung mga buto-buto. Kagaya nito, dry na siya. Ayan, yun lang guys, yung na-harvest kong shallots.